sa bandang bahagi ng norte. Pinuntahan ko ang dating sikat na dinarayo. Ito nga ang daang kalikasan ng Pangasinan na matatagpuan sa bayan ng Mangantarim. Sa videong ito malalaman natin ang dahilan kung bakit tumahimik ang lugar na ito, lalo na pagdating sa social media. Magandang umaga mga idol. Ayan, so this is Light Moto, the wiring moto vlogger. Sa vlog natin ngayon mga idol, pupunta tayo sa Balanga, Bataan. Tapos didiretso tayo ng Mangantarim. Sana kaya ng oras natin galing Balanga, Bataan papuntang Mangantarim hanggang hapon. Yan talaga yung target natin mga idol, kasi galing sa Cavite bibiyahe tayo papuntang Bataan. Meron tayong ayusing mga documents doon regarding sa aking trabaho. So sana makarating tayo ng medyo maaga doon sa, o kaya naman kahit tanghali doon sa Balanga. Pagkatapos doon, babiyahe na tayo pa Mangantarim, Pangasinan. Pag nasa Mangantarim, Pangasinan na tayo, yung mga bayan, siguro doon muna tayo mag-stay. Doon tayo mag-overnight kasi aakyatin natin yung daang kalikasan. Alright, no, diba? Napaka-exciting yung biyahe natin ngayong umaga. Kung kaya pa ng oras, ididiretso natin sa Zambales, pabalik ng Bataan, tapos Cavite na. O, tara, let's go! Ang oras natin ngayon mga idol, 6:40. Siguro makakarating tayo doon sa Bulacan mga 9 9 or 10. Tapos biyahe papuntang Pampanga naman tayo. Tapos Pampanga papunta ng Bataan. So tara, let's go. Tagal ko ng pangarap papuntahan itong Mangantarim, yung tinatawag na daang kalikasan, kasi overlooking kasi siya eh. Madalas ko lang siyang makita or mapanood sa Facebook, sa mga social media. So ngayon, excited ako mga lodi na mararating ko na talaga siya. Tsaka pala, wala tayong kasama, ako lang mga lodi. Tingnan yung likuran ko, wala akong kasama dito. Dapat yung biyahe ko nga alas 3 ng umaga, kaso inaantok pa ako mga idol. Tsaka medyo alangan ako pag madaling araw, kaya pinili ko na lang na magpa-umaga. At least dito yung kalsada visible, kahit medyo traffic okay lang, carry yan. Basta tiyagaan lang. So ngayon, alam mo, parang ganito siya eh. Parang ganito yung Mangantarim, pero ibang iba yung ambience sa lugar na yan, kasi nasa tuktok kasi yun ng bundok. Kapag nakikita mo sa post ng mga vlogger. Grabe, di ba? At isa pa, matagal ko ng pangarap na puntahan ang lugar na yan. Hindi lang talaga nagkakaroon ng time. So ngayon, papunta tayo ng Bataan. Kaya eto na. Tara, let's go. Grabe. Alright mga idol, bago tayo makarating ng Manila, dadaanan muna natin tong Pasay. Yung lugar na to mga idol, ito yung tinatawag na Macapagal Boulevard. So maraming mga establishment dito. So papakita ko lang sa inyo mga lodi kung gaano ka progressive tong lugar na to dito sa Pasay City. Kung makikita nyo, 4 na lane yung kalsada. Dito lang yan sa kanan, bukod pa yung nasa kaliwa. Kung mapapansin nyo ito mga lodi, hindi ganun katataas yung mga building. Ang dahilan dyan, andito kasi malapit yung airport. So para maiwasan yung aberya sa mga eroplano, kaya yung taas ng mga building nililimitahan. Okay, dito tayo. Ayan. So itong way na yan, pakanan, going to Mandaluyong, Makati, Quezon City. Tapos dito naman sa kaliwa, ayan yung papuntang MOA. So didiretso tayo mga lodi, kasi yung biyahe natin Manila, tapos Bulacan.
Mga service road yung dadaanan natin mga idol. Hindi natin nakita, naharangan tayo ng kotse. Ayun, MOA. Pag mula dito mga idol, matatanaw natin yung Bataan, kung saan ito yung pinakaunang destination natin bago tayo pupunta sa Pangasinan. So ito naman yung Philippine Navy, yan sa ating gandang gawing kaliwa. Okay, tapos dito rin natin makikita yung Dolomite Beach. Okay, Dolomite Beach ng Rojas Boulevard. So hindi natin siya makikita ng malapitan mga idol, madadaanan lang natin. Ituturo ko na lang sa inyo. Hindi natin natatanaw yung bundok ng Balanga. Dito lang natin yung makikita, dito sa site. Pero sa estado ng panahon ngayon, medyo maulap dun sa kabila, kaya hindi natin nakikita. Pagka traffic. Hindi ng traffic ng Rojas Boulevard mga idol, oh. Kita nyo naman yan, parang parking lot na. Kaya pala ginagawa to dito. Kanan tayo, kanan. Para medyo mabilis. Okay. Lapad yung truck na to. So sa gawing kaliwa natin mga idol, di ko alam kung nakikita sa ating video. Yan po ang mamaya pakita ko sa inyo mga idol. Nabibitin lang ako sa ating pwesto. Ay bumusina. Sino kaya yan? Etong nasa kaliwa natin mga idol, ito yung Dolomite Beach. Di ko alam kung nakikita sa camera natin. Ano? Nasa kabilang bahagi kasi siya ng kalsada ng Rojas Boulevard. Andun sa gawing kaliwa. Ito naman yung footbridge papunta doon para mapuntahan mo yung Dolomite Beach. Okay, so diretso-diretso na tayo mga lodi. Siya nga pala, papakita ko sa inyo yung Luneta. Aray, naku po. So bago tayo magbulakan, papakita ko muna yung Luneta. Alright. Ayan, malapit-lapit na tayo sa Luneta. Opya. Ayan, ito yung 0 kilometer from here. Ito yung pinaka starting point ng mga basahan ng mga kilometrahe. Ayan, oh. Ito yung Luneta sa bandang kanan natin. Alright. Tapos dito, saan tayo? Kakaliwa. Oh, kanan, kanan tayo, kanan. Kanan. Wow. Ito naman yung National Museum na naka-locate dito sa Manila, mga lodi. Aray, ano to? Ew! Dito madalas nagkakaroon ng event yung mga government official mga lodi. Dito sa National Museum. Alright. So kung nakikita nyo sa ating bandang unahan, yung malaking relo, tapos may corona, yan yung City Hall ng Manila. Okay, anong idol. Tapos sa gawing kanan ay gawing kaliwa, ito yan ang Intramuros. So maraming kasaysayan dyan sa lugar na mga idol. Kung gusto niyo bisitahin, kung gusto niyo malaman kung anong meron dyan sa loob, pwede. Maraming historical site dyan mga lodi na nabuo nung panahon ng Kastila, Hapon. Ayan, makarami dyan. Ito naman, I don't know kung anong bridge ito sa kabila kasi, Jones Bridge. Ito hindi ko alam. Hindi ako bisado.
Although na palagi akong dumadaan dito, pero yun nga, di ko kabisado yung mga tulay, kung ano yung mga pangalan. Tapos papasukin natin yung Carriedo. So ito yung Carriedo mga idol. Medyo madilim yung lugar na to, tsaka maraming mga vendors. Kaya ingat-ingat kayo dito mga lodi, kasi maraming tumatawid, biglang sumusulpot. So babaybayin natin yung ilalim ng LRT. Habang inaayos ko nga yung aking camera dito sa ilalim ng LRT, may na-record nga tayong aksidente. Ayun, wala, nasagi. Atay tayo dyan. Sir, excuse me. Okay mga idol, nasa kaduluduluhan na po tayo ng Manila City. Ay, hindi na to Manila, Caloocan na pala to. Okay, so ito na yung monumento mga idol. Ayan, so dito na nga nagtatapos or naghihiwalay yung NCR at yung probinsya ng Bulacan. Valenzuela muna, tapos Bulacan, ano? So, diyan mga idol, iikot tayo, tapos dire-diretso tayo ng MacArthur Highway hanggang makarating tayo ng Pampanga, tapos sa kaliwa na tayo papuntang Bataan. Alright? Yung kanan natin, EDSA. Tapos dito tayo mga idol sa kabilang side. Yan, dito tayo. Alright. So, dire-diretso na tayo mga lodi. Hanggang marating natin yung mga probinsya ng Bulacan, Pampanga, at Bataan. Alright? Ano pa bang inaantay natin? Kita-kits lang tayo doon. Okay, so tara. Ito ata yung ginagawang PNR mga idol, no? Ayan, no? Mahaba-haba na rin yung natapos dito. Ito ata yung bagong PNR na ginagawa, ano? Doon sa dulo nakita natin yung pinaka-station. Tapos, napansin ko kanina, nag-i-start yung construction doon sa Valenzuela. Pero ngayon, nasa may kawayan tayo, andito pa rin yung railway. Eh no. Aba, bilis ah. Eh hanggang dulo pa oh. Malayo-layo na itong mga lodi. Tsaka maganda na rin yung kalsada dito sa bandang may kawayan ah. In fairness, hindi na kagaya ng dati. Sana tuloy-tuloy hanggang Pampanga, Apalit, ano? Kasi doon talaga yung malala eh, Apalit. Ito, station na naman mga idol oh. Kita nyo yan. Aba. So kung tapos na to, subukan natin mag-train. Ayan oh. Malayo-layo na rin to oh. Kung sakaling matapos na to, kung sakaling tapos na to at pwede nang at nag-ooperate na, susubukan natin. Diba? Sayang eh. Update ko na lang kayo kung simula dito papuntang Pampanga, kung goods na ba yung kalsada dito. Grabe, traffic pa pala dito sa Bulacan. Siguro dahil tinanghali na tayo. Ano kayang Bulacan to? Grabe ang traffic sa Balagtas, Bulacan mga idol. Tukod na tukod. Ay, salamat. Grabe. So mga lodi, kita nyo naman kung gaano ka-traffic yung dinaanan natin sa Balagtas, Bulacan.
Okay, ginagawa pala yung kabilang linya. Tapos may palengke pa. Solid talaga. Ay salamat, nakaraos din tayo sa traffic. Alright mga lodi. Okay. So nandito na po tayo sa Kalumpit, Bulacan. Time check 10:12 ng umaga. Tsaka based on my experience mga lodi, from Bukawi to Kalumpit, Bulacan, in fairness, maganda na po yung kalsada. Hindi na kagaya dati na lubak-lubakan. Okay. So dito makikita nyo mga lodi yung kalsada, napaka-solid. Although na hindi naman siya espaltado, pero maganda yung pagkagawa sa concrete. So alam mo naman natin dati ginagawa ito nung panahon ng COVID, talagang napaka solid yung bakbakan na ginagawa dito. At saka dyan sa side na yung nakikita natin sa bandang kaliwa natin mga lodi, ito. Yan o. Ito na yung mga partial na ginagawang project para sa PNR. Ayan o. From Bukawi to Kalumpit, Bulacan. Okay? So far, wala tayong nakikitang problema sa kalsada dito sa Bulacan. May mga konti, may mga parts na ng mga sira, pero mga 50 meters, 100 meters, wala na. Ganun lang yung mga nakikita kong problema dito sa Bulacan. Maliban doon, goods na daanan itong Bulacan kapag pupunta kayo ng norte. O kaya naman pupunta kayo ng south. O tara! Yung dulo ng PNR Railway, ito. Nasa Kalumpit. Ito mga lodi. Nakita din natin yung ginagawang PNR dito sa Bulacan. Ayun. Hanggang dyan. So makikita natin yung kalsada mga lodi. Maganda siya. Di kagaya dati. Dito natin malalaman ngayon sa bandang Apalit kung wala na nga ba yung mga sira-sirang kalsada dito. Sana tuloy-tuloy na yung ganitong kalsada hanggang Pampanga, ano? Para suwabe yung biyahe ng mga motorista. Katulad nito, ito lang yung napapansin ko, parang patse-patse. Hindi ko alam kung bakit may naiiwan na ganyan. Aray ko po, may nakita tayong lubak. Eto, uy, muntik na ma-shoot. Yun. Welcome to Pampanga. Sa aking pagbiyahe, hindi ko nga namalayan na narating ko na pala ang Pampanga. Kaya naman nung nakita ko yung arko, huminto ako. Pagkatapos niyan, may lumapit sa akin at humingi nga ito ng sticker. Tara. Thank you. Pagkatapos nga nun, umalis na ako at nagtanong kung anong lugar na ba itong dinadaanan ko. Sir, tanong lang, anong eksaktong lugar to sa Pampanga? Anong eksaktong lugar to sa Pampanga? Apalit, Pampanga. Apalit? Oo. Thank you sir, thank you. Alright mga master, mga lodi, mga boss. Nasa San Fernando, Pampanga na po tayo. Tama ba ito? Wait, mali ata na ikutan ko. Nako, mukhang mali nga. Wait. SM San Fernando Downtown. Tama ba to? Okay, tama. Ayun, karugtong na ako, ano. PNR, nasa Pampanga na pala. Dito kami pumunta. Ayun o. Alright mga lodi, nadaanan na natin yung San Fernando, Pampanga. So dito, yung way na to papuntang Balanga, Bataan. So, tara, let's go. Ayan mga idol, napakagandang kalsada dito sa papuntang Bataan. Ay, sarap! Woohoo! Yahey! Napaka-solid naman. I think malapit na tayo sa Balanga. Ayun oh.
Kitang kita nyo yan, oh. Pag ganun, woo! Napaka-solid naman ang kalsada dito sa papuntang Bataan. Simula Cavite, hindi pa tayo nagpaggasolina. Kayang-kaya pa ito papuntang Balanga kasi 2 bars pa tayo mga idol. Alright mga idol, mga master. Eto na nga yung Balanga. Ano ba yun? Ano ba yun? Oo. Alright, touchdown tayo sa Balanga. Balanga. Balanga, Bataan. Balanga, Bataan. Tamang tama. Alas 12 talaga tayo nakarating dito. Ay, thank you Lord. Nakarating din. At yun nga mga lodi, kakatapos ko lang magbayad ng real property tax. So ngayon, bibiyahe na naman tayo papuntang Mangantarim, Pangasinan. Okay, so time check 12:15. Sana makarating tayo doon kahit alas 5 ano. Para doon lang tayo mag-stay sa proper town. Hanap tayo ng transient. So dito 3 hours yung biyahe natin. 3 hours, halos 4 hours. 2, 3, 3, 4, 5, 6. So alas 6, gabi na tayo makakarating. Mas kinabukasan na lang tayo aakyat ng Mangantarim. Sa puntong ito mga lodi, hindi ko alam kung sino yung pwede nating lapitan para makahanap ng transient. First time ko kasi mapupuntahan itong Mangantarim or kaya itong Daang Kalikasan. Pabalik na tayo ng Dinalupihan. Okay. I think yung siguro doon tayo pinapadaan ni Waze, pinapadaan ni Google Map sa Dinaluhipan. So, tara mga lodi. Balikan ko na lang kayo kapag nasa open. So, ay mga lodi, babalikan ko na lang kayo kapag andito na tayo sa papuntang Pangasinan. Okay? So, what's up? Dito nag-start yung death march mga lodi sa Dinalupihan papuntang Bataan. Kunting tiis na lang. Ano na bang lugar na to mga idol? Angeles pa pala. So nasa Angeles pa pala tayo mga idol. Angeles City, Pampanga. Wait, kanalito ako. Dahil unang beses ko napuntahan ang lugar na ito, kahit ginagamitan ko nga ito ng navigation, sa bandang kaliwa may nakikita akong tumatagos na mga sasakyan. Kaso hindi ako sure kung pwede ang mga motor. At saka feeling ko yung daanan doon sa kabila ay parang expressway. Kaya nag-aalangan talaga ako na pasukin ang highway na yan. Lalo na nga nung may matanaw ako ng mga gwardya. Kaya naman para masigurado, nagtanong na nga lang ako dito sa gasoline station. Sir, magtatanong lang, papuntang Mangantarim dito? Mangantarim. Ay, hindi mo. Hindi mo kusado? Lagpas ng Tarlac. Dito? Ganyan? Okay, salamat. Ito na nga pala ang lugar ng Angeles, Pampanga. Kaya naman pala ganun na lang kalalaki ang kalsada dito. Magkakamukha nga ito sa South Luzon at North Luzon Expressway. Mahirap na kasi magkamali. Tapos magkakaroon tayo ng violation. Tapos ang pinakamasaklap, dito mo pa nga tutubusin. Yahoo! Napakasolid naman. Tarlac, Cabanatuan, Subic, Baguio. Para din siyang San Fernando. Exit palabas ng Angeles. Ito ata yung PNR. Ano? Ayan oh. Yan nga. Ito yung station ng PNR. Ayos ah. So ibig sabihin nag-uumpisa na pala sila dito sa Angeles, Pampanga. Maliban sa Bukawi to Kalumpit to San Fernando,
dito rin sa Angeles. Ayun, oh. So wala pa tayo sa Pangasinan mga idol. Nasa Angeles pa tayo. Malayo na natin sa Cavite. Grabe yung trip natin, ano? Ang lakas-lakas ng trip natin. Kita nyo naman mga bundok ng mga lodi, oh. Napaka-solid. Ganda! Solid, oh. Para siyang nasa Binondo. Para ka nasa Binondo mga lodi. Di mo na tayo akit ng mga tarim. Bukas na mga idol. Welcome to Kapas. Alright, doon sa Kapas na tayo. Sa wakas. Garawin mo, dati sinusum in ko lang to sa Google Map. Ngayon napuntahan na mismo talaga sa personal. Talaga naman. Abutan na tayo ng hapon. Mag 5:20 na. Pero okay lang. Kamiling, bayan ata to ng Kamiling o barangay Kamiling. So bayan ito mga lodi kasi ang laki ng sakop eh. Yung Kamiling nasa dulo pa. Bukas naman biyahe tayo ng 5 siguro para kitang kita natin yung Sea of Clouds. Baka may Sea of Clouds ano dyan sa mga Antarem sa Daang Kalikasan. Malay natin, di ba? Hanap tayo ng inn dito mga idol kung saan pwede tayo matulog. Oh, ito yun no, night life. Kamiling. Mula dito mga lodi, kitang kita ko na yung kabundukan ng mga Antarem. Kaya pakagawa tayo ng petrol. Noong narating ko nga ang bayan ng Kamaling at may natanaw ako ng gasoline station, pina full tank ko na. Para kinabukasan dire-diretso ng ating biyahe. Nagtanong na nga rin ako dito kung saan ang merong mga transient para magpalipas ng gabi. May alam ka din sir yung parang inn, pwede matuluyan? Royal? Royal Hotel. Oh, thank you. Yung mga budget friendly sir, wala? Mura lang din yan sir. Mura lang din yan. Ha? May sniper ka ba? Oo. Meron sir. Aminin man natin o hindi, bilang isang content creator o kaya nan motovlogger, ang isa sa mga goal natin yung makahanap tayo ng solid followers. Yung tipong kahit anong content mo susuportahan ka. Kaya naman kahit isa lang yan or dalawa ang followers mo sa isang araw, atin yan ipagpasalamat sa kanila. Tandaan natin, mabubuo lamang ang isang page kung may content creator at higit sa lahat, itong sinasabi kong mga followers. First time ko nakakarating dito eh. Sige sir, ingat, ingat. Thank you sir. Pagkatapos nga ako magpagasolina, pinuntahan ko na ang sinasabi nilang hotel para magkaroon ng idea ang ating mga viewers kung sakaling maabutan sila ng gabi dito. Sobrang lapit lang naman ito sa bayan ng Kamaling. Ang pagkakaalala ko nga galing dun sa gasoline station, nagbiyahe lang ako ng 3 minutes at narating ko na nga ang lugar na to. So may aircon na siya mga idol, ayan. Tapos may wifi na rin siya. And then, salamin, ito, bird type talaga siya mga idol. Tapos, kita nyo naman yung kung gaano kalaki yung room. Kaya pwede dalawa yung humiga sa kama. Tapos may CR na rin sa mga lodi. Ayan, kita nyo naman. Kompleto siya dito. May heater na rin yung kanyang shower. Basa nga lang kasi naligo na ako. Kasi lagkit na lagkit ako mga lodi. Galing Tansa, pumunta ng Bataan, tapos pumunta dito sa Tarlac. Okay? So yung mga lodi yung ating nakuhang room. Tapos dito, may kasama na rin itong lagayan ng damit. Ayan. So far so good mga lodi sa 850. Okay? Dito po yan sa United Royal Hotel. So mamaya mga lodi, after natin dito, pupunta tayo sa labas para kumain. Kasi mayroong night market pala doon sa bayan ng Kamaling. So bayan naman ito, pupunta lang tayo doon.
kunting, siguro mga 3 minutes na biyahe, nandun na tayo. Okay? So abangan nyo mga Lodi, pupunta tayo doon. Alright. So ito yung hotel mga Lodi kapag gabi ano. So 24/7 naman siya nag-ooperate. Marami siyang room na available. So kinuha ko yung standard lang 850, tapos yung may mga kabila iba-iba na mga presyo yan. So parang umuulan nata mga Lodi. Yan. So andito yung reception area, ito yung gate. So nasa tabi lang siya ng highway. So tara mga Lodi, punta na tayo dun sa night market kasi para kumain. So itator ko lang kayo dito mga Lodi sa bayan ng Kamali. Kala mo talaga local eh. Nung dumating nga ako dito sa lugar, bumaba agad ako sa motor para maghanap ng makakainan. Buti na lang may ganitong night market dito sa bayan. Sa pamamagitan nito, malaking titipirin natin sa ating mga gastusin. Lalo na kung budget na budget lang ang dala-dala mong pera. Isang pares at 3 barbecue, swak na nga yan sa akin. Gusto pika-pika dito. Barbecue ba? Oo. Ayun, ilan sir? Magkano isa? 18. Tatlo lang. 240. Bumili na rin tayo ng barbecue. Up. Ay, sa mga Lodi sa halagang 70. Magbubusog na kayo dito. Kinabukasan nga ng alas 4 na madaling araw. Gumising na nga ako at hinanda ang mga gamit. At syempre naligo ulit para pagdating ng alas 5 nasa Mangantarim na tayo. Para masaksihan natin ang pagsikat ng araw at yung breakfast pagbaba na lang. See you in Mangantarim guys. Bye! Ano po? Okay, na ako sir. Ha? Opo, sige. Salamat. Wala na tao, sir. Wala na. Mamaya natin kakain mga idol. Pagbaba natin. Kahit gutom na tayo. gutom na ako eh. Wala pa tayong breakfast mga idol. Pero okay lang yan. Pabubusog naman tayo sa tanawin dito. Iya! Sheesh! Ganun talaga. Kaya pinili ko na lang magbiyahe kaysa kumain. Maganda yung maabutan natin yung pagangat ng araw eh. Napaka-solid habang nagbibiyahe tayo niyan. Dito may kaliwaan. Kaliwa tayo. Saan banda yan? Ito. Yan. Ha? Oh, tama. Dito nga. Ay, ito na. Ayun oh. Ito na mga idol. Aakit na tayo sa daang kalikasan. Woohoo! Ang sarap. Ang ganda ng bundok oh. Hindi ko lang alam kung nakikita ito sa camera pero pag personal mo siyang napuntahan, napaka-solid talaga. Grabe! Ito may in. Oh, so may in pala dyan mga idol oh. So dapat pala dumiretso na tayo. Ito tayo. Wow. Napakasarap! Whew! Ito yung bundok ng Mangantarim oh. Kitang-kita niyo mga Lodi oh. Diyan tayo aakyat. Excited ako. Grabe. Dati napapanood ko lang to sa Facebook, YouTube, TikTok. Pero ngayon, nandito na tayo mga Lodi. Abot kamay na natin. Ilang minuto na lang. Nasa tuktok na tayo. Alright, so tara, let's go. May hotel. Ayun. 100% expectation.
Gutom na ako. Pero mawawala tong gutom natin mamaya malamang. Ano to? Checkpoint. Sarado, sir? Yes sir, sarado po. Pansinin niyo po dito yung mga motor, sakyan. Ay, patay. Yan lang. Ano ba naman yan? Bakit? Anong dahilan? Sir, anong dahilan, sir, para aware yung viewers natin? Sir, yung tulay. Sir? Under construction po yung tulay. Ah, okay. Ay, sayang. Galing pa naman ako ng Cavite, sir. Oo. Sayang. Ah, okay. Malapit lang kasi kaya na maraming naglalakad. Pansinin yung mga masasakyan dyan, oh. Ah. So, subukan natin maglakad mga lodi. Tara. Sayang, andito na tayo eh. Ayun mga idol, nandito na po tayo sa Daang Kalikasan. Kaso ang problema, kung napapansin nyo ako ngayon, naglalakad lang. Bawal pala ipasok yung motor dito. Tinanong natin si sir kung anong dahilan, may ginagawang tulay. So hindi natin alam kung saang tulay banda dito sa Daang Kalikasan. So para mapuntahan itong lugar, ang tanging paraan, lakarin na lang. So expected ko kasi mga idol, pwedeng ipasok yung sasakyan or motor, kaso bawal. Hindi ko alam kung hanggang kailan yung pinagbabawal na ipasok yung mga sasakyan dito. So aakit lang tayo sa taas mga lodi para ipakita sa inyo yung kagandahan nitong Daang Kalikasan dito sa Pangasinan. Okay? So dito pa lang mga lodi, galing dun sa baba, napakaganda na yung tanawin na bubungad sa inyo. Eto, napakagandang landscape. Sayang, kung pwede lang sana dalhin yung mga sasakyan or motor sa taas, marami pa tayo makikita mga gagandang spot. Ang pangalawang dahilan kung bakit sinarado ito sa mga kahit anong uring mga sasakyan. Ang dahilan, marami na nga ang nangyayaring aksidente dito at hindi na nga mabilang. Kaya naman ito ang naging resulta. Kaya naman pala marami akong nakikitang mga motor at sasakyan dun sa gilid mismo kung saan mayroong checkpoint. Yun pala yung mga involved sa aksidente. At kung sakaling magtatanong kayo kung kailan ito magbubukas sa mga sasakyan, wala pa nga tayong nakuhang informasyon para dyan. Sa aking pag-akyat nga dito, maraming nagtataka dahil may dala-dala akong camera. Kaya naman binibigyan ko sila ng sticker kung saan nila ito mapapanood. Ito nga ang una kong pinasok. Pagdating ko sa dulo, ito yung bumungad sa akin. Napakagandang tanawin. Kita yung view mga lodi. So meron pa doon sa bandang kabila. Dito tayo pupunta. Sa pag-ikot-ikot ko nga dito, may nakita akong hagdanan papataas. Kaya naman akin itong pinuntahan hanggang sa dulo. Pagdating sa itaas, may natanaw naman akong pangalawang kubo. Hindi naman ito sira-sira. Sa katunayan, pwede nga tumira dito. Noong naabot ko na ang tuktok nitong bundok, meron na akong natanaw na overlooking area. Kaya naman akin itong pinuntahan at nagulat nga ako sa aking nakita. Sa lugar na to kung saan tayo nakatayo, halos matatanong mo nga ang buong bayan ng Mangantarim. At sa baba nga nito, nakikita ko nga ang kalsada kung saan tayo nanggaling. Kita nyo naman kung gaano kaganda dito sa Pangasinan mga lodi. Particular dito sa Daang Kalikasan. Grabe oh. Kitang kita mo yung buong kapatagan dito. So doon tayo nanggaling kanina. Dito sa ada na yon. Tapos mamaya babalik na tayo ng Cavite. Biruin nyo from Cavite, Tansa, napuntahan natin itong Pangasinan. Maliban pala sa hagdanan sa kaliwa, meron din pala dito sa kanan. Kaya naman akin itong binaba at inalam kung anong meron dito. At nung papalapit na nga ako, isa rin ito sa magandang spot para matanaw mo ang buong bayan. Grabe ang lakas ng hangin mga lodi. Ang sarap po.
naririnig yung hangin mga idol. Pawis na pawis ako, pero ngayon unti-unti nawawala yung pawis ko mga lodi, natutuyo dahil sa sobrang lakas ng hangin. Grabe, napakagandang lugar na to. Pagkatapos nga dito, bumaba na ako para mapuntahan ang isang spot. At ang pumapasok sa isipan ko, dito ko talaga makikita ang napakagandang kapaligiran. Dito nga sa una nating pinuntahan ay halos makita ko na ang buong bayan. Lalo na siguro dito sa ating pangalawang aakyating bundok. Kaya naman pinuntahan ko na nga ito. Kung hindi lang sana ako nagmamadali sa aking oras. Malamang sa malamang ang Zambales kasama sa ating mga vlog. Alam nyo naman ang Zambales punong-puno ng nagagandahang mga ilog. Sa totoo lang mga lodi, kasama talaga yan sa aking itinerary. At dahil nga tinanghalay tayo ng gising galing Tansa, Cavite, sa susunod ko na lang siya pupuntahan. Pagdating ko nga dito, may nakasalubong naman tayo napakaraming mga kabataan. Ito na lang. Ito na lang. Sino yan? Ano ba? Boss, ano mo to? So kaway-kaway na kayo dito. Ito na nga yung pangalawang bundok na ating aakyatin. Dito pa nga lang sa ibaba, nakikita ko na ang magandang tanawin. At dito nyo rin mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Tandaan nyo mga idol, nasa bungad pa lang tayo ng mga antarem. Lalo na siguro kapag nasa kalagitnaan. Sa aking pag-akyat, hindi ko nga nararamdaman ang init ng panahon at ang pagod. Dahil kahit saan ka magpunta, sadyang napakalakas ng hangin. Dito nga sa ating bandang likuran, matatanaw na natin ang mga kabundukan ng Zambales at ang mga bahaging bundok ng mga antarem. At sa aking pag-aakyat, may naabutan tayong isang pamilya at mukhang kanina pa nga sila dito. At nung nasa tuktok na nga ako ng bundok, hindi nga ako nagkamali sa aking hinala. Ganda. Tansan. Hello. Hello po. Kung mapapansin nyo kayo ng mga lodi, dito tayo galing. Doon tayo sa kabilang bahagi na itong bundok. Ayun o, yung may bahay dyan. Dito makikita natin yung buong Pangasinan. So dito na area. Sa kabila hindi na. Grabe, napaka-solid. Ito nga pala ang bayan ng mga antarem. At dito sa ating kinatatayuan, ang mga iilang bahagi ng kabundukan. Dito sa ating shot, makikita natin ang kapatagan ng bayan. Tingnan nyo naman kung gaano ito kaganda, na para bang inaakit ka na puntahan mo na. Bukod pa nga sa aking kinatatayuan, pupuntahan ko nga ang isang bahagi nitong bundok. At dito ko rin pala makikilala ang isang kaibigan. Bagamat milya-milya ang aming distansya at magkaiba ang aming kinalakihang kultura, hindi nga ito naging hadlang sa aming mga hilig. Mula nga sa bansang India, pumunta ng Pilipinas at dito nga binuo ang kanyang sariling pamilya. Mula nga dito sa itaas ng bahagi ng bundok, pupuntahan ko nga ang isa pang magandang spot. Habang nilalakad ko nga ang lugar na ito, naglalakbay rin ang aking diwa para bang pinapakita sa akin yung mga panahong nasa probinsya pa ako. Ganito nga ang tanawin sa amin. Kung hindi nga kabundukan ang iyong makikita, kagubatan. Napakasarap nga balikan ang mga alaala na lumipas sa ating mga buhay. Habang binabaybay ko nga ang daanan dito sa kabundukan, may nadaanan nga ako na 3 magkakaibigan. Ang sarap nga sa pakiramdam kapag dito ka tumambay kasama ang iyong mga kaibigan. Tapos ang pinag-uusapan ang mga nakalipas sa ating mga buhay. Sa gawing bahagi nitong bundok, medyo natatanaw ko nga ang kabundukan ng Sierra Madre dito sa Quezon Province. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda itong mga antarem. Lalo na nga dito sa daang kalikasan. Kahit saan ka nga magpunta at tumingin, cinematic na cinematic talaga ang datingan. Nung nilalakad nga naman itong kabilang bahagi nitong bundok kasama ang aking bagong kaibigan, lalo nga kami na mga sa taglay nitong kagandahan. Siguro kung may drone lang ako, lalo nyo itong magugustuhan. Sa ngayon hindi ko pa talaga kaya bumili ng ganong gadget. Naglalaro kasi ang mga presyo noon sa 20,000 to 100,000. Kita nyo naman kung gaano kamahal ang drone na yan. Kaya ang ginagawa ko muna, nagtatsaga dito sa ground. Ang importante kasi sa ganitong mga gawain, yung masaya ka at sumasaya rin ang mga viewers habang pinapanood ang video mo. At
Yun naman talaga ang pinaka-importante bilang isang content creator. Kahit medyo taghirap, at least masaya. Pagkatapos nga ng aming paglalakad, narating na nga namin ang location. Ito nga ang mga ilang bahagi ng kabundukan ng Mangantarem. Siguro kung allowed na pumasok ang lahat ng mga uri ng sasakyan dito sa lugar, hindi lang ito ang ating madadatnan. Kasi nga napakahaba itong daang kalikasan. Kung sakaling tapos na nga ang highway na ito, galing Pangasinan to Zambales, pwede ka na dito dumaan. At hindi mo na nga kailangan umikot sa dagupan. So kaya na mga lodi, kung mapapansin nyo dito, dyan tayo galing. Dito sa bandang kanan, umakyat tayo dito. Dyan. Tapos doon, naglakad tayo dito. Grabe. Kung may drone lang sana tayo, kitang kita to. Lalong maganda. Ito nga ang isang mga pangarap ko sa aking buhay. Ang umupo habang tinitingnan ang kalikasan. Sa pag-uwi ko nga dito sa bayan ng Mangantarem, baon-baon ko naman ang masayang alaala dito sa daang kalikasan. Hindi nga matutumbusan na kahit anong halaga ng salapi ang ganitong experience sa buhay. Wow. Kita nyo naman dito kung gaano kaganda. Kahit saan ka tumingin dito mga lodi, wala akong masabi. Kanan, kaliwa, likuran, harap, napaka solid yung view dito. Kita nyo naman sa bandang harapan natin. Napakaganda. Hanggang dito na lang mga lodi. This is Blight Moto, the Waring Moto Vlogger. Ride safe and God bless. Don't forget to follow on my Facebook page, TikTok, and subscribe to my YouTube. Bye!